Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. May bisita tayo, naka-attend. Kahit malayo. Ayan. Salamat po sa Panginoon nung nag-service po sa inyo. Ayan. God bless po. Okay. Ayan. Purihin po Panginoon, ang Panginoon sa gabing ito at muli naman po tayo nagkasama-sama sa prayer meeting. At alam ko po, ito ay isang malaking blessing sa buhay po ng bawat sa natin. Unang-una, pag-iingat ng Panginoon, mga provisions siya, di ba, sa mga nagdaang araw. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon. And then, sige po, before we start, let's pray muna po. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa pag-iingat mo, sa maghapon nagdaan, sa kalakasan o dakilan, Diyos. At muli, Panginoon, sama-sama kami, Panginoon, dinako sa lugar na ito upang papurihan ka, sambahin ka, at sama-samang manalangin o dakilan, Diyos. Sinataas po namin gawain ito, O Lord God, na ikaw po ang patuloy na aming maitaas, ikaw ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat sa amin. At lalo, Panginoon, yung gagamitin bilang daluyan ng iyong buhay at salita, ikaw din po ang patuloy na magpala sa Kanya at patuloy niya, Panginoon, mangusap sa Kanyang puso o dakilan, Diyos. At ikaw ang maitaas, Panginoon, maging sa iyong pag-aawitan pa lamang, ay dalayan ko, Panginoon, may we continue to worship you, Panginoon, na ma-feel namin yung presensya mo, dakilan, Diyos. At Lord God, yung mga papunta pa lamang, ay ingatan mo po sila sa pagpunta sa lugar na ito, Lord, ng ilang Diyos. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so let's worship our Lord and God. To your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let's sing praises to his name. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name.
to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. For the last time, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Yes, let's continue to worship our God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Let's continue to feel the presence of God. Hallelujah, Jesus. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Let's sing in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. Lord, life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Let's sing again, in His time. In His time. In His time. He made all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Let's sing in your time. In your time. In your time.
May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. For the last time, let's sing in His time. In His time. In His time. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do as what you say in your time. In your time. In your time. You all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Lord, my life to you I bring. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. For the last time, Lord, my life to you I bring. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Yes, Lord God, in your time, O Lord, hallelujah, Jesus. Yes, oh God, thank you for this evening, oh God, hallelujah, Jesus. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Thank you for your presence, oh God. Thank you for the songs, oh Jesus, hallelujah. Thank you, oh Lord God, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, hallelujah. In Jesus' name, amen and amen, 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 amen. Good evening po sa ating lahat. Ayun, energetic. Ako lang ang hindi. Sige po. Okay. Wala. So, ngayon po ay araw ng, or gabi ng pananalangin. So, bago po tayo dumako sa mga prayer concerns po natin, sama-sama po tayong magbasa ng salita ng Panginoon from 1 Timothy chapter 2. Yan, verse 1 to 8 po yung aking babasahin, pero kukunin lamang po natin dito yung 2 verses kasi masyado siyang mahaba. Okay? Ito po, may mga Bible po ba kayo? Sabi po dito, mga bilin tungkol sa panalangin. Okay, verse 1. Ang sabi po dito, una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan ninyo para sa kanila ng may pasasalamat. Verse 2, ipanalangin nyo
ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Verse 3, mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4, nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. 5, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. 6, ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at inihayag niya ito sa takdang panahon. 7, at ito ang dahilan ng pagkahirang ko bilang apostol at tagapangaral sa mga hindi Hudyo tungkol sa pananampalataya at katotohanan. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Last verse po tayo, 8, gusto kong sa lahat ng pagtitipon-tipon ay manalangin. Ang mga lalaki, present ba ang mga lalaki? Say amen nga po. Amen. Buti na lang meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nako, nakakatuwa ano? Kasi karamihan, puro kababaihan ang nananalangin. Pero sa gabing ito, maraming mga lalaki. Sabi nga dito, nang may malinis na kalooban na sa pagtaas nila ng kamay sa pananalangin ay walang galit o pakikipagtalo. Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay na mga salita. Kung mapapansin po natin, verse 1, ang sabi dito, first of all. Ibig sabihin, pinaprioritize. Tama po ba? Una sa lahat, sabi doon. First of all, I urge you, sabi dito, ang nagsasalita dito ay si Apostol Paul, ang kausap niya dito ay si Timothy. Sulat ito ni Paul kay Timothy. Si Timothy po ay disciple, tama ba? Ni Paul. I urge you, first of all, okay, pinaprioritize niya to pray for all people. Lahat ng tao, walang tinatangi. Ikaw man ay mayaman, dukha, may pinag-aralan, walang natapos, ano pa, ikaw man ay nasa politika o hindi. 'Di ba? Lahat ng tao, ang sabi dito, ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. So, ang nais na ituro sa atin ni Apostol Pablo dito ay ipanalangin natin ang lahat. Ang lahat. Lahat ng tao. He is talking about the need for prayer. Prayer for what? Prayer para maligtas ang lahat ng tao. Okay? Lahat ng tao ang dapat na ipapanalangin natin. Naku, ang dami po nun. Milyon. Milyon ba? Bilyon. Okay? Sa buong mundo. Maiisa-isa ba natin yun? Pero merong guidelines na ibinigay dito si Paul. Okay? Doon sa mga sumusunod na mga verses, kung babasahin pa natin at uulitin natin. Pero huwag na natin ulitin kasi magtatagal tayo. Okay? So may dapat i-prioritize, may priority tayo kapag tayo ay mananalangin. Di ba tayo pag nananalangin, laging kung ano yung need natin? Wala namang masama doon. Kasi yun naman talaga yung pangangailangan natin. Pero hindi lang natatapos doon. Kailangan ay lumabas tayo. Okay? Kailangan beyond pa doon sa need natin bilang anak ng Panginoon. Kasi, sabi nga, ang heart ng Lord ay nasa soul winning. So, kung iyon yung heart ng Lord, yun din po dapat yung maging heart natin bilang mga anak ng Diyos. Una sa lahat, kaya tayo na dito lahat at napabilang sa pamilya ng Diyos, it's because mayroong mga
tao na ginamit sa buhay natin para tayo ay makakilala sa Diyos. Tama po ba? May mga taong nanalangin sa atin, nagtiyaga. May mga taong ni-reach out tayo. Pero alam niyo po ba na may mga taong hindi nyo na daong palad, ang tawag nakadaupang palad, pero naging bahagi sila ng inyong kaligtasan. Dahil mayroong mga taong nananalangin para sa atin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Iniwala po ba kayo doon? Na isang patunay na ang panalangin ay may nagagawa. Dahil sa pananalangin natin, kumikilos yung Espiritu ng Panginoon. Inaabot yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Hindi man tayo yung taong nagpahayag ng salita ng Panginoon, pero through our prayer, mayroong mga taong ginagamit ang Diyos para ma-reach out yung mga kaluluwang yun. Okay? So, ang sarap lang po sa pakiramdam na naging bahagi tayo. Hindi man tayo yung, ang tawag sa atin mga behind the scene. Diba? Sino dito yung gusto yung laging behind the scene? Hindi pang front. Kasi yung mga nagpipreach, yung mga nasa front, di ba? Yung mga nagtataas ng kamay si Brother Luisito. Yung mga nagsasong lead, yan yung mga naka-front. Pero may mga tao behind that na nagpipray for them. May nagpipray sa mga preachers, may nagpipray sa mga teachers, may nagpipray sa mga prayer, sa mga nag-lead ng worship. Meron. Hindi lang natin pansin, pero meron. Anong nagagawa ng panalangin? Naalala ko yung pamangkin ko. Kami, si Noemi, ako, yung buong pamilya ni Noemi. Umattend kami ng birthday nung isa naming dating kasamahan dito sa church. 50th birthday niya. Dito lang yon, pero nagdala ng sasakyan si Joel sa may pakurba. Tumawid kami dito. Di ba, danger, area. Parang ganun. Nung nandun kami, sa birthday, may sinabi si Gail about parang si daddy daw, ewan ko yung batang yun, kung ano yung naisip niya, sinasabi niya. Yun daw daddy niya, parang may dead, parang meron siyang sinabing dead, ganun. Naging aware ako sa mga spoken words na may na-attendan ako na dapat be careful tayo dun sa mga, although alam ko na si Gail ay bata pa, wala pa sa kanya yon. Pero nung time na marinig ko yon, I canceled that word in the mighty name of Jesus na ilayo si Joel sa accident. Tumatawid kami. Nandun yung sasakyan niya. Yung sasakyan niya, itinawid niya dito. May paparating na motor, single na motor, walang ilaw. So, hindi napansin ni Joel. Hindi siya motor. Ano pala siya? Sorry. 4 wheels. Hindi napansin. Talagang muntik-muntik ka na ma-aksidente. Kaya ako naniniwala, hindi lang, pwede natin sabihin, coincidence, gano'n. Meron, nasundan pa. Isa pang incident, yun, single na motor naman. Diyan din. Same day, same time, magkasunod. Kaya panalangin, kailangan natin manalangin at maging conscious tayo dun sa maging sensitive yung spirit natin dun sa nangyayari sa kapaligiran natin. Totoo po yung spoken words. Kaya kapag may negative tayong naririnig, you have to cancel that in the mighty name of Jesus. Because there's power in the name of Jesus. Okay? There's power in the name of Jesus. Nakwento ko lang po sa inyo as part of my testimony about the prayer. So dito sa verse na to, sa chapter 2 ng 1 Timothy, makikita natin dito na Paul is talking about the need for prayer. Nire-relate niya sa salvation para sa mga lost, sa mga nawawala,
sa mga wala pang pagkakilala sa Panginoon na dapat maging tagapamagitan tayo, no? Maging bahagi tayo na makakilala sila sa Panginoon. God our Savior who desires all men to be saved. Sabi nga po sa chapter 2 verse 3 and 4. Mediator, sino mediator? Si Jesus Christ. Kaya po pag nagpipray tayo, laging sinasabi, no? Yung last part ng prayer natin, we all ask this in the name of Jesus. Kasi ang sabi sa Biblia, halingin natin na anumang bagay according to His will, in the name of His Son, Jesus Christ. Okay? Then chapter 2, verse 5, yon. Binanggit din na Jesus is the ransom for all, the testimony, preacher and teacher of the Gentiles. So dito po, si Paul is talking about men. Pag sinabing men, people, and not just about a certain few people, but about all men. Okay? Lahat ng tao. Yun naman yung desire ng Lord, maligtas ang lahat. Pero, syempre, meron pa rin tayong makikita sa mga passages sa Bible na mayroon ng nakatakda talaga bilang ng mga taong maliligtas or iniligtas. Si Lord talaga, bago palikhain ang mundo, alam ng Panginoon kung ano na yung mangyayari. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo? Before the foundation of the earth, planado na. No? Nakalatag na ang lahat ng mangyayari. So yung mga nangyayari ngayon is katuparan po nung mga nasa plano ng Panginoon. Ba't kailangan pa tayong manalangin? Alam naman pala ng Diyos yung kung ano mangyayari sa buhay natin. May itinuturo ang Panginoon. No? Pag nagpe-pray tayo, mayroong message ang Lord. Merong dinidevelop sa atin ang Diyos. Kapag nananalangin ka, ano dinidevelop ng Lord? Agad ba dinidinig ng Diyos? Di ba may mga pagkakataon na hindi agad, no? Kasi alam ng Lord kung ano yung perfect time para tugunin niya yung panalangin natin. And depende pa rin po yun sa sitwasyon na in need. Alam ng Diyos kung ano yung in need talaga. Yung urgent talaga. Sabi nga dito, di ba, in His time. In His time. In His perfect time, igagrant ng Lord kung ano yung answer niya sa mga panalangin natin. May mga panalangin tayo na ang answer is wait, di ba? Wait lang, hindi pa time para for you. Tapos habang nasa waiting time tayo, merong gusto ang Diyos na ma-develop sa character natin. And that is patience. Tama po ba? Okay. Prayer daw po is a necessity. Kailangan. Kinakailangan. Kinakailangan tayong manalangin. It is necessary to pray for all kinds of people. When we pray, di ba, we acknowledge our limitations. Kaya tayo nagpipray because alam natin na may mga bagay na hindi natin kayang gawin. At alam natin na ito lang yung kaya natin. Beyond that, hindi na. So, when we pray, ina-acknowledge natin yung that we are impotent. Tama ba? No? Limitation. And we affirm that God is omnipotent. Ano ba yung omnipotent? Makapangyarihan sa lahat. Samantalang tayo, hindi. Impotent. Tama ba? Sister Lynn. No? Si God yung omnipotent. While tayo may limited lang yung kaya nating gawin. We are impotent. God is omnipotent.
Okay? Prayer are requests for needs that are always present. Petition means to converse freely. Malaya nating masasabi sa Kanya kung ano yung ating mga kahilingan. We can go freely before God at any time or in any place to talk with Him on behalf of others. Yung prayers natin, specific, di ba? Mga personal prayer natin. Ang petition, kahilingan din to, pero kahilingan na petition, may pinipetisyon tayo eh. Alam niyo yun, yung meron tayong gusto, hindi para sa sarili natin, kundi para sa iba. On behalf of others. So thanksgiving, we must express not only our petition, but our gratitude to God for His gracious answer. So we have different needs, sabi dito, at different times, but at all times we need God, and therefore we need to pray. Tandaan po natin po ito. Mayroon tayong iba't ibang pangangailangan, no, sa iba't ibang panahon, pero sa lahat ng panahon, kailangan natin ang Diyos. Kaya kailangan nating manalangin. Okay? Again, sabi ni Paul, I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. Imagine niyo kung ang bansang ating kinatitirhan ay ang mga matataas na tao, presidente, lahat sila wicked, walang takot sa Panginoon. Walang takot sa Panginoon, ibig sabihin, ibaband na yung pangangaral ng salita ng Panginoon, di ba? So, wala tayong pagkakataon na ipahayag at ihayag yung salita ng Diyos. Paano na lang sa mga bansang pinagbabawal, di ba? Mahirap maka-penetrate at mahirap ma-reach out yung mga tao at ma-convert sila sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya po, napakahalaga na ipinapanalangin natin yung mga leaders natin dito sa bansa. Kasi, maapektuhan ho talaga tayo. Di ba, minsan wala tayong parang, laging pag mananalangin tayo, laging yung sarili natin, needs ng family natin, yung mga everyday. Pero alam niyo po ba, kapag hindi pala talaga ginabayan at kinontrol ng Diyos ang mga matataas na tao sa atin, sa politika, sa gobyerno, maapektuhan at maapektuhan po tayo. Totoo po yun. Kahit sa kabuhayan, kapag hindi maganda ang pamamalakad nila sa gobyerno, maapektuhan po tayo. Kaya kinakailangan po talaga natin silang idulog sa panalangin na magkaroon talaga sila ng tunay na pagkatakot sa Panginoon. Noong panahon nila Paul, nakaranas sila ng persecution. Panahon ni Nero. Yung mga Kristiyano noon, talaga sinusunog ng buhay. Pinapako, hindi katulad ng pagkapako ni Kristo na paganya, pabaligtad. Di ba? Ginagawang torch ang katawan ng mga Kristiyano that time, panahon po ni Nero, ang sama ng ugali niya, yung buhay niya talagang tinorture talaga yung mga Kristiyano. Pero alam niyo po ba, sinulat ni Paul to, hindi nung panahon na maayos ang buhay nila. Hindi panahon na malaya silang magpahayag ng salita ng Diyos. Ito yung panahon na dumadaan sila sa persecution. At huwag na nating hintayin na dumaan tayo sa ganong sitwasyon. Di ba? Ngayon pa lang, gawin na natin yung ina-advise sa atin ni Paul. Ipanalangin natin yung mga kings ng bansa, president ng bansa, mga nasa
cabinet members, yung mga governors, no? Senators and congressmen. Yung mga congressman na yan, malaki po ang role niyan. Yan po yung nagpapasa ng panukalang batas. Sila yung gumagawa ng batas. Tapos ipapasa sa Senado. Yan. Maraming reading yan. May first, may second reading bago maging batas. Kaya pag tayo, hindi tayo sang-ayon dun sa kanilang pinapanukala, kailangan bino-voice out natin yun. Hindi tayo dapat agad-agad pumapayag. No? Kaya yung mga sinasabi, yung tsa-tsa na yan, kung hindi ka pabor dyan, kailangan ipahayag mo na hindi ka pabor. Huwag kang pipirma. Yung iba kasi pumipirma kasi meron daw may katumbas na halaga. Pero hindi nila alam, mababago ang buong buhay nila. Hindi lang buhay nila, kundi buhay ng mga susunod at susunod at susunod pang henerasyon ng kanilang mga anak. Kapag hindi naiintindihan yung batas na ipinapasa ng mga government officials natin, lalo na ng mga congressman, yan. Okay? 2/3 ng boto kapag bumoto maging isang batas yan. Paano? Okay, sana ako yung batas na ginawa. Talagang yun yung gusto ng Panginoon. Ito yung will ng Lord. Paano kung will lang nila? So, maapektuhan. Hindi tayo exempted dun kasi nakatira tayo sa Pilipinas. Para sa lahat yung batas na yun. So, kailangan din po natin maging vigilant. No? Hindi lang pray lang ng basta pray lang. Kailangan alam din natin, ano ba yung need ng bansang ito? Ano ba yung pinag-uusapan sa gobyerno? It will affect us. Kaya kailangan maging aware din po tayo doon. May pakialam po tayo. Dati noon yung mga nakikita ko dati, mga pastors na nai-involve sila, sabi ko, ba't kaya nag-involve sila sa mga ganun? Parang pero hindi, pinapakita lang sa atin na kailangan may pakialam tayo sa nangyayari sa gobyerno. Pray for those in position of authority in government. Sabi dito, in his case, this included, yun nga yung sinabi ko yung panahon ni Nero. Noong time na yon, Paul does not call Christians to political revolution. Hindi niya in-encourage yung mga Kristiyano noon, punta tayo sa EDSA. Di ba? Hindi ganon. Ang gusto ni Paul dito is, makialam tayo sa pamamagitan ng panalangin. Naalala niyo si Paul, si Silas, si Peter, Peter nga ba yun, yung nasa kulungan, na yung church nagpe-pray, may nangyaring pagkilos ang Diyos sa loob ng kulungan. Yun yung power ng Panginoon through prayer. No? May ipinakikitang himala at pagkilos ang Panginoon. So tayo, hindi natin kinakailangan na pumunta sa EDSA, di ba? Parang kontra din sa sinabi mo, Miss Beth, or Sister Beth, yung sa signature. That's our right. Kailangan alam din natin kung ano yung right natin. As long as hindi tayo nakikipag-away, ganyan, bakbakan, sakitan, hindi. We should know also our right as Filipino. Okay? Prayer is God's means of removing tyrants and establishing peace. Sabi dito, the plan of God involves all kinds of prayer for all kinds of people. So, ano ang nais ng Panginoon sa atin? Gamitin natin yung ating pribilehiyo na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Huwag nating kaantukan, huwag nating kataparan. Naku, pagod na ako, naantok na ako. Minsan nga pag nananalangin kayo kung saan napupunta yung panalangin nyo minsan, meron bang ganon? Kumaga lumilipad, opo. Minsan nangyari sa akin yun. Talagang sabi ko, Lord, sorry po. Opo, ganun yung ko. Pero, let's ask the Holy Spirit na i-lead tayo sa pananalangin. No? Kasi sabi nga, hindi tayo lahat pare-parehong marunong manalangin. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin kung paano manalangin. Ako naging ng panalangin ko lagi, po, sa totoo lang, yung family, iniisa-isa ko yan. Tatay, si nanay, alam naman po natin na matatanda na sila. But I still pray for
for them to have long and satisfying life. Hindi siya long life. Kasi pag long life, wala kang kasunod. Baka long life nga, sakitin naman. Di ba? Kailangan satisfying. Yung nasa-satisfy nila yung buhay nila dito here on earth. Kanino ko natutunan yon? Praise the Lord sa buhay ni Pastora Joy. Alam ko meron ako narinig na message niya. God's plan for us is to have long and satisfying life. Hindi lang long, kailangan satisfying. At pinanghawakan ko yun, no? And good health talaga. Sana pag magpipray tayo, meron tayong kino-quote na verse pa. Bakit? Kasi alam naman ni Lord yun. Kaya lang, ang tanong, alam ba natin kung ano yung sinasabi natin sa Panginoon? Di ba ang sarap lang na paghihingi ka sa tatay mo, malaman ng tatay, ay, may pinanghahawakan tong sinabi ko. Di ba? Ganon din sa Panginoon. When we ask God, nais ng Diyos na marinig, ano ba yung pinanghahawakan nitong anak ko? Ang kulit-kulit. Kinukulit ako. Kailangan may puweba tayo. Lord, sinabi mo sa iyong salita, eto. Di ba? Kaya yun po, yung gusto ko lang na i-share po sa inyo ngayon, na maging prayer po natin, not only for ourselves, kundi i-extend pa natin yung prayer natin. Lawakan pa natin. Yun po. Let's pray, and after the prayer na tinatawagan ko si Ate Malu para i-instruct tayo. Lord, salamat po sa gabing ito. Thank you, Lord God, for your message to us na kami ay manalangin not only for our personal needs, na gusto mo is i-extend pa namin, Panginoon, yung coverage ng aming pinapanalangin, yung aming mga prayer concerns. Yes, Lord, kapag hindi kami lumabas, kapag hindi namin pinakailaman yung nasa paligid namin, maapektuhan din po kami. Kaya Lord God, ituro mo sa amin na every time kami mananalangin, banggitin po namin sa panalangin ang kabuuan. Ang kabuuan, Panginoon, ng aming kinabibilangan, Panginoon. Hindi lang ang aming pamilya, hindi lang ang baryo, hindi lang ang lalawigan, kundi ang buong bansa at ang buong mundo. Kasi it will affect us and it will affect, Panginoon. There's an effect, Lord God, sa paghayo namin, sa pag-spread namin ng iyong mga salita sa mga tao, Panginoon. Maraming salamat po, and to you all the praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen.